Ito nga pala yung karugtong ng road trip to Dingalan. Dito nga kami dumiretso sa may grotto dahil nga gusto naming makita kung ano nga ba yung view dito. Hindi pa rin kasi kami nakakapunta rito. At napakaganda nga naman pala ng tanawin dito. Kitang-kita mo yung karagatan. Pati nga yung bundok makikita mo din. Plus, napakalamig pa ng hangin. Kahit nga sobrang tirik ng init ng araw, hindi mo nga siya mararamdaman dahil nga malamig yung simoy ng hangin. Malayo nga rin pala ito sa bayan at talagang aakyat ka pa nga ng bundok para nga lang makarating dito. Matarik nga rin pala yung kalsadang dinaanan namin pero worth it naman pagdating mo nga dito sa taas dahil talagang gaganahan ka sa makikita mo. First time nga din ni Alab makakita ng dagat. Grabe nga, tuwang-tuwa nga siya dyan kasi sobrang luwang ng dagat na nakikita niya. Pati nga yung bundok, manghang-mangha nga siya. Sarap na nga din kasama si Alab na mamasyal ngayon. Gawa nang na-appreciate niya na yung mga nakikita niya. Katulad nga dito sa pinuntahan namin, talagang tuwang-tuwa nga siya nung nakita niya yung bundok. Tapos nakita niya pa yung maluwang na dagat, tuwang-tuwa talaga siya. Worth it nga din yung layo ng binyahe, lalo na pag nakarating ka na dito sa taas. Grabe, pag nakita mo tong view na to, matatanggal agad yung pagod mo. Grabe, ang sarap ng tumambay dito. Napakalamig nga ng hangin, tapos ang tahimik pa. Wala kang ibang maririnig dito kundi yung himig ng hangin. Bagay na bagay nga ito sa inyo kung lalo na't kung pagod na kayo sa araw-araw. Mas mabuti ngang mag-unwind dito at mag-isip-isip dahil nga sa sobrang ganda ng tanawin marerefresh nga talaga yung utak mo at kahit papano nga makakalimot ka sa mga problemang iniisip mo. At nang malibot na nga din namin lahat at makita yung view dito sa taas, pababa na nga rin kami ng mga oras na to. Pero ito ngang si Alab nakakita pa nga ng bulaklak kaya naman pinitas nga namin. Habang naglalakad kami dyan, tinatakpan ko nga dyan si Alab gawa ng wala kaming dalang payong at sobrang init na rin. Kaya ako na lang yung nagsisilbing lilim niya habang naglalakad kami. Habang naglalakad nga kami dito ni Alab, napansin ko nga na maraming bangka ang lumalaot nga sa dagat. Kaya nga binuhat ko agad siya at ipinakita ko agad sa kanya yung bangka. Sinusulit na nga lang din namin yung view dito sa taas. Gawa ng uuwi na nga na naman kami ng San Jose. Puro sasakyan na naman ang makikita namin at ingay na lang din ang sasakyan ang maririnig namin. Habang pababa nga kami dito, napansin ko nga itong malaking ibon na nasa puno ng kahoy. Ito nga si Papa hindi nga yan agad nakita. Diyos ko, kapakatagal ko pang itinuro sa kanya. Karating na nga rin pala kami dito sa dampa nila. Ito nga pala yung palengke nila dito. Grabe ang lalaki nga ng mga isda. Pero syempre, hindi yan yung pinunta namin dito. Ito nga yung pinunta namin dito, yung crab at saka yung mga hipon. Nakita ko pa nga itong napakalalaking hipon dito, kaya lang sobrang mahal. Kaya doon lang tayo sa maliliit. Dahil kailangan natin pagkasyahin yung budget natin. Buti na nga lang dito sa pinagbilan namin nagluluto nga rin sila. Kaya nga dito na lang din kami nagpaluto. At ito nga din kasi yung pinunta namin dito, yung makakain ulit ng seafood. At habang nagpapaluto nga kami dito, si Alab nga tulog. Tapos may lumapit nga sa aming pusa. May lahi nga itong pusa na to, kaya nga lang nakalimutan ko. Grabe, sobrang lambing nga niya. At sa sobrang cute nga ng pusang to, muntik ko nga itong isilid sa bagkot maiuwi. At sa sobrang tagal nga nang hinintay namin, sa wakas nga nandito na rin yung pinaluto namin. Buttered seafood nga pala itong pinagawa namin. At saka combination pala yan ng crab, shrimp, at saka ng tahong. Nagpaihaw nga rin pala kami nitong pusit, gawa ng gusto yan ni Papa A. Siyempre, umorder kami ng 4 na rice at saka ng soft drinks. Grabe, ito talaga yung pinunta namin dito, guys. Sa lahat-lahat nga ng yan, ang ginastos nga namin dyan is 1,100. Kayo lang humusga kung mahal ba o mura. Pero sa experience naman kasi, swak na swak na. At saka sobrang sarap din kasi nung luto nyan, guys. Kaya hindi ka na rin talo. Tara't kumain nga muna tayo. Kumuha na nga rin kayo ng pagkain nyo habang pinapanood nyo nga to para hindi naman kayo matakam. Dahil habang ini-edit ko nga ito, naglalaway nga na naman ako at parang gusto ko na naman kumain ng seafood.
Napasarap nga yung kain namin. Eto nga't walang natira. Tumaob lahat. At pagkatapos nga namin kumain, nagpunta nga kami dito sa dagat. Pina-experience naman namin kay Alab ang paliligo sa dagat. Dahil nga habang nakikita niya nga yan kanina pa, hindi nga talaga siya magkandamaliw sa kakasabi nga ng swimming. Kaya naman pina-experience din namin sa kanya yung paliligo dito. Eto nga tuwang-tuwa nga siya dyan. Halos hindi ko na nga rin siya maiyahon ng mga oras na yan. Kami nga lang pala ni Alab yung naligo dito. Gawa lang si Papa A nga hindi naman pwedeng maligo dahil nga nakapantalon siya at wala naman siyang bihisan. Sadyang pina-experience lang talaga namin kay Alab yung paliligo sa dagat para naman kahit papano pagkatapos ng bakasyon nakapag-swimming nga siya. At ito nga na naman yung pinakamabigat sa pakiramdam ko. Yung uuwi nga na naman ako at iiwanan ko nga na naman sila nanay dito. Hindi ko na naman alam kung kailan ko nga na naman sila makakasama. At habang pauwi nga kami dito, yung luho ko nga hindi ko na mapigil. Naiyak talaga ako dyan. Ito pa naman yung pinakaayokong pakiramdam sa lahat. Pero wala naman akong magagawa. Ganon talaga. Hanggang dito na nga lang din po pala yung video namin. Maraming salamat po. Bye-bye!